Malakay chapter 1, verses 5 to 6, sabi dito, makikita ninyo ang kanilang pagkawasak at sasabihin ninyo, makapangyarihan ng Panginoon kahit sa labas ng Israel. Sinabi ng Panginoon, makapangyarihan sa mga pari, iginagalang ng anak ang kanyang ama at iginagalang ng alipin ang kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo iginagalang? Nilalapastangan ninyo ako, pero nagtatanong pa kayo, paano ka namin nilapastangan? You see, when you treat the Lord as your Father, sabi natin lagi, Ama, Amay, Amay nga akong Diyos, Father in heaven. Pero binibigay ba natin talaga ang pagmamahal at ang papuri na bagay o na dapat sa ating Ama? Sinasabi natin that, Lord, you are my Lord and Savior. Pero sinuko ba talaga natin ang ating buhay sa Panginoon? Kahapon sa Bible study namin, may tinatawag na prayer na shopping list prayer. Yun bang nagdarasal kasi maraming kailangan sa Panginoon? Maraming hinihingi sa Panginoon. Paano kung wala kang kailangan? Paano kung wala kang hinihingi? O paano pag na-receive mo na yung blessings na hinihingi mo? Is Jesus Christ your Lord and Savior still? Marami sa atin nagpipray. Sabi, Lord, bless me with this work. Tapos pag nabigay na yung work, hindi na makapag-church, hindi na makapag-Bible study. Ang sabi kasi, Pastor, sorry pagod kasi ako. Pastor, sorry busy kasi ako. But that work was something that you have prayed for. Meron din sa atin, nagsasabi na, Panginoon, i-bless mo naman po ako ng magandang pamumuhay. Bigyan mo naman po ako ng bahay o ng sasakyan. Kasi kailangan po namin . Ang ganda ng purpose ang ganda ng intention. Nung binigyan na ng bahay, hindi na makita, hindi na malapitan. Kasi malaki na yung bahay, maganda na yung bahay. Ayaw nang magpapasok ng kahit sino lang kasi natatakot ng manakawan. Nung ba'y sasakyan na, hindi na rin napupunta ng church. Nandun na sa Boracay, sa Kalibo, sa Iloilo, o kung nasaan man. Kasi busy na sa road trip. You see, sometimes we pray for those things as blessings. But when the Lord blesses us, paano ba natin ginagamit ang blessing na yon? We are being reminded in Matthew 6 verse 24, sabi dito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.